Okay? Dati, hindi. Pero napansin ko, nung nag-i-start naman ako, yung minimum package lang yung pinapresent namin. Tama? Kasi minsan di natin na-realize, mamaya explain ka, di natin na-realize yung power ng 200 points kasi gusto natin minsan malaking volume kagad. Pero ito tatandaan mo, minsan, pag malaki rin kagad yung volume, malaki nga yung points, pero pwedeng mangyari, matagal yung next purchase kasi marami pang products. Tama? Okay, pero pag maliit lang din yung volume ng products na hawak ng tao, parang hindi siya ganun na-overwhelm. Naisip niya, kaya ko ito ibenta kasi 6 na set lang ito. Pag minsan masyadong marami kagad, parang, na ano agad sila. Although hindi ko sinasabing, huwag natin promote yung 500 points, pero minsan, huwag niyo rin i-underestimate yung 200 points. Okay, kasi dyan ako nag-rank advance to silver in 3 months time. Wala pang 200 points na, 150 pa yan dati. Imagine mo, 150 points, 3 months, nag-silver pa. Okay, pero, sabi ko, you have two options. It's either you get the 200 points or you get the 500 points package. Yung 200 points, that's one business center. Pero sa 500 points, automatically, you'll get 3 business centers. Ano yung advantage? Although, syempre, ini-ABC ko pa rin yung 500 points. Okay, ano yung advantage pag nag-500 points ka right away? Kasi syempre, automatic, may ma-earn ka na 150 points sa left nung 1 and 150 points, kaya may income ka na kagad na $30. So, magkano ba yung 200 points? Ang 200 points, usually, nasa mga around 17,000 pesos siya, pero pag binenta mo siya, pabalik sa'yo, nasa mga 21,000. Tubo mo na yun. Sa 500 points, ito, binabanggit ko rin yung products. Usually, nasa 6 to 9 products yan. So, imagine mo, emphasize ko yung 6 essentials lang yan. 6 nakakilala mo, bawiin mo na yung puhunan mo. 6. Diba? Pamilya mo bahala, baka ubus na yan. So, di ba, parang tinutulungan mo sila na ma-realize nila sino yung market nila. Na kaya nila yung negosyo. So, sa 500 points naman, 15 essentials lang yan. Or, kung customize yung products, 15 to 24 products. So, nasa 38,000 pesos to. Okay? Pag binenta mo, balik sa'yo nasa around 50,000 pesos yung retail. Tumubo ka na. Okay? So, ngayon, syempre, di ba, parang, ano yung next na sasabihin ko? Ang next na smooth na bagsak ko rin, sinasabi ko, pwede mo simulan yung business either cash or credit card. Alam mo ba, karamihan sa amin dito nag-start sa business credit card. Bakit? And kahit may cash ka, kung may credit card ka, I'll advise mo credit card ka na lang. Kasi ba, wala kayo lalabas na cash, mag-swipe mo ng card, you get the products ko. Sabi kagad natin, lahat ng mga kakilala mo, share natin yung products within a month, ma-dispose mo yung products, bayad mo yung card, wala kang nilabas na cash, may kita ka pa. Tapos doon nila realize, ano? Okay? Tapos, yun na. That's everything about Sana. Okay? Tapos ganito. Paano ako mag-closing? Okay, sa likod na to ng bond papers. Okay? So, sa likod na ng bond paper, actually, sabi mo sa akin, very powerful sa amin tong dreams. Okay? Siguro nakita niyo na to. Ay, binabagsak na sa inyo. Ako, bago ko yung transition dito, sasabihin ko sa kanya, okay lang ba, bago ko umuwi, okay, in short, parang pinapauwi ko na siya. Okay, parang at least gumaan ulit, ma-open mind pa rin siya. Last na to, okay? So, bago ko umuwi, okay lang ba saglit lang, share ko lang to sa'yo, bakit ko na-realize na kailangan ko talaga magnegosyo? Eh, bakit ko ginawa yung Sana? Kasi although sa akin, this is a true experience. Pero kung kayo, share yun na lang din. Tama? Na paano nyo siya na-realize? Kasi when my friend talked to me about dreams, doon ako na-open sa reality. Na tanungin mo siya, okay lang ba? Tanungin din kita. Kung paano ako tinanong, tanungin din kita. So, depende sa kanya kung paano siya magre-respond. So, sige, okay lang ba bigyan mo ako na isa sa mga dreams mo? Okay, yung nabibili ng pera. Kasi syempre, dream din yung world peace. Okay, yung nabibili ng pera. Okay? So, syempre, magbabanggit ka ang kotse, house and lot, mga ganon. So, pag ayaw, nahihiya, tulungan mo lang. So, ako, noon, syempre, sinabi ko, gusto ko house and lot, gusto ko kotse, gusto ko savings, gusto ko business, gusto ko mag-travel. Tama? Pero, tinanong ako ng friend ko, magkano yung house and lot daw gusto ko? Sabi ko, ba't ko pa kailangan alamin yung presyo? Ba't mo pa kailangan alamin yung presyo? Sabi niya, para alam mo kung ano yung target mo. Tama? Tapos minsan, doon mo rin na-explain, kaya maraming tao, minsan, hindi na namamalayan, lumipas na yung panahon, wala sila napundar, kasi nga, parang they're just too busy earning money.
Kasi nga, bakit? Wala silang target na, wala silang ginagawa talaga na specific na income. Bakit? Kasi hindi rin nila alam ano ba yung dapat nilang pag-ipunan. Tama? In short, pag hindi mo alam kung ano yung amount na iipunin mo, hindi mo rin alam ano yung amount na itatabi mo. Pero kung hindi mo rin alam yung amount ng iipunin mo, o dapat perang meron ka, hindi mo rin alam yung amount na dapat kitain mo. So, nagigets nyo? So, ganito. Sabi ko, 5 million. Okay, actually 5 million naman dati talaga yung sinabi ko. Kasi sa Antipolo, malaking bahay na yan. Sabi sa akin ng mentor Billy, so paano mo bibilihin yan? Sabi ko, mag-iipon ako. So dito ka na-realize na yung realization na saving money is not enough. Kasi bakit? Sabi niya sa akin, nakakapagtabi ka na ba ng 10,000 per month? So during that time, wala pa kang trabaho, or pwedeng kayo rin. Tama? I-share nyo kung ano yung experience nyo na actually, di ba, sa panahon ngayon, mahirap magtabi ng 10,000 per month. Swerte na isang tao po nakakapagtabi niyan. Kahit sabihin mo kasi minsan maganda yung sweldo, pero syempre, pag malaki yung needs, pag may pamilya na rin, mahirap na rin makapag-ipon. Tama? Kasi lumalaki yung needs, lumalaki rin yung tumataas yung cost of living. Pero, let's just say, meron ka natatabi 10,000 naman, in 1 year time, meron kang 120,000, in 10 years time, meron kang 1.2 million, in 40 years time, meron kang 4.8 million. So ako, personal realization ko rito, sabi ko, no wonder why minsan maraming tao at tagal na nag-work pero wala pa rin silang sariling bahay. Kasi bakit? Saving money is not enough. Pero sabi ko naman sa friend ko, sabi ko, baka sabihin mo naman minamaliit kita, hindi na lumaki yung ipon mo, hindi lumaki sweldo mo. Sabihin na natin, kahit doblehin natin siya, 20,000 per month. Tama? That's 9.6 million after 40 years. So tinanong niya ako, mabibili mo na ba yung bahay na gusto mo? Sabi ko, yes. Sabi niya, baka hindi pa rin. Sabi ko, bakit? Kasi 40 years from now, hindi na 5 million niya. Dumoble na rin niya. Nag-appreciate yung value. That's when I realized na, actually pag binabagsak niya rin to, kaya maganda kayo rin mismo, alam niyo yung, na-realize mo rin to. Kasi every time we share this, it's very, sobrang ang lakas niyan makapagpa-open mind. Na oo nga hindi talaga enough kung magsisave lang ako ng pera. Bahay pa lang yun. Paano yung kotse? Paano yung savings? In short, you should be needing a bigger amount. What if minsan, itong 10,000, hindi pa nga savings yan. Karamihan, minsan, sweldo na yan. Sweldo pa lang yan. Tama? So, kaya kailangan ng multiple streams of income. So, doon ko pinaparealize ngayon sa kanya, sino ba yung mga mayayaman na tao na mayroong mga luxuries na ganyan? Usually, gusto mong yumaman, pwede ka mag-artista. Tama? Yun nga lang, diba? Magulo kasi sa showbiz, kaya natin pinasok. Pero, ang point, pag nag-artista, pwedeng yumaman? Pwedeng yumaman. Tama? Yun nga lang, hindi rin naman lahat ng artista yung mayaman. So, depende pa rin. Tama? Pero may chance yumaman. Pero sabi ko, wag artista, gusto mo yumaman, sige, pasok ka sa politics. So sa politics, pwedeng yumaman, yun nga lang, kailangan din may pera ka dyan. Tama? Okay. Pero mahirap, magulo rin. Tama? Marami kang kaaway. Pero dito, kung ayaw mo niyan, pasok ka sa sports, kung athlete ka. O diba? Kaya mo labanan si Manny Pacquiao. Si Ronda Rousey. Di ba? Mga ganun. O hindi. Pero may yumaman sa sports, marami rin. Pero hindi rin lahat yumaman. Pero may chance. Pero kung gusto mo, mag-business ka. So, yun nga lang, ano yung business na sinasabi dyan? Hindi yung business sa sari-sari store. Yan yung business na malalaking business like franchise, magtayo ka ng restaurant, magtayo ka ng malalaking negosyo. Which you will also be needing a big capital. Pero pwede niya maman, kasi sa lahat ng mga mayayaman, nag-negosyo. Pero kaya mo ito kailangan ibagsak din kasi ang importante dito, yung employment. Na tatanungin mo siya, dito ba pwede yumaman? Kasi bakit? Pwede, pero kailangan, at least minsan baka kailangan mo ng 2 lives. Or 3 lives. Kasi dito ba lang 40 years. So 2 lives, meron ka 80 years. Doble na yan. Pero kulang pa rin. Tama? Hey, get so? Actually, minsan, depende na lang. Sila na rin mismo nagsasabi, wala. Size limit. Wala. Okay, kung meron man, matagal. Pero ang tanong, kailan mo gustong ma-enjoy yung mga pinagtrabuhan mo? Kung kailan matanda ka na may sakit o habang ngayon na malakas ka pa?
So, maaga. So, wala kang choice. Kailangan mo mag-business. Bakit? Dito ko paparilay sa kanya. Karamihan ng makikilala mong mayaman na artista, nagnegosyo. Kasi ang artista na sumikat na hindi nagnegosyo, namatay ng mahirap. May mga ganon. Tama? Kasi hindi marunong sa pera. Eh, ang ganda, nauubos. Tama? Okay. So, yung mga politician na may mayaman, nagninegosyo para hindi obvious. Okay. Ninegosyo raw sila. Okay? Pero, di ba? Yung mga athletes na yumaman, nagninegosyo. Manny Pacquiao, daming business. Pero may mga athletes din ba before na hindi natutong magnegosyo, ngayon naghirap? Yes. Diba yung boxing, maraming mga casing mga boxingero dati, sikat na sikat sila sa prime nila, pero they weren't able to invest na on a business. Wala sila ngayon. So in short, no wonder why yung mga mayaman na to, mayaman sila, at yung mga mayaman, masalang yung mayaman kasi sila sa nagnegosyo. Ang kailangan mo lang i-emphasize dito is, gusto mong yumaman, kailangan mo magnegosyo. Ngayon, na-realize niya, nga, kailangan kong magnegosyo. Bakit ko ito binabagsak? Kasi tatanong ko sa kanya, so anong ngayon negosyo na iisip mo? Nasa halagang 38,000. Pwede kang pumila ng isang video. Para siya may isip. Kaya ako, personally, nakita ko yung sana. Kasi bakit? There's a possibility na kitain to. Pero pwede niyang gawin na ginagawa ko rin before na hindi pa ako kumikita. Kinakwento ko lang kung sino yung mga kumikita. Ang ginagamit namin na kumikita noon, alam niyo kung sino? Yung mga nasa US. Kasi wala pa kumikita sa Pilipinas. So imagine mo, mas gaano kahirap papaniwalayan. Kasi iisipin, ang iniisip namin, iniisip nila, syempre sa US yan, may pera na yung mga tao doon. Pero still, tama? Yun lang yung ginagamit namin na testimonies. Pero the good thing about you right now, meron na kayo marami na kayo mga nakukwento na mga kumikita. Okay? Tapos, paano? Sa babang portion ng papel, okay? Ganito. Ngayon, syempre, di ba sabi mo nga, no commitments. Pero, ito yung medyo slight na kinukuha mo yung pinipilit mo siya. Actually, pinakita ko lang sa iyo about yung sana, ikaw pa rin yung kailangan mag-decide. Pero kung ako sa iyo, pag-aralan mo siya na mabilis. Bakit? Kasi, kailangan mo i-grab yung position. Bakit? Diyan mo na ngayon i-drawing yung genealogy mo. Okay? Kaya usually, sa closing, di ba pag nag-MDO, sa closing, ito lang talaga. Okay? Sa closing, ang kailangan mong mapaintindi sa kanya, number 1, seryoso ka sa business. Okay? Puro ulit ako, okay? So, kailangan mapakita mo sa kanya na seryoso ka sa negosyo. Kasi ang tao, parang kunwari, ini-invite mo mag-business, di ba? Parang, sige, mukhang maganda nga yan. Pero pag hindi niya nakita sa'yo na seryoso ka sa business, parang why in the first place would he join me? Kaya nga minsan, pag ito, sabi ko nga, pag ang isang tao, sinabi niya sa nagpe-present, or sa tao nag-invite sa kanya, balikan mo na lang ako pag nagkaresulta ka na. That's also somehow one way of saying, I don't see you na seryoso ka. Balikan mo ako pag may resulta ka na, that will show me, seryoso ka sa ginagawa mo. Tama? So ganito, serious. Paano mo ngayon mapaparamdam sa kanya na seryoso ka? It's not just really by, seryoso talaga ako dito. Ano mo? Nangyili ba ako? Hindi. Oh, seryoso ako, di ba? Hindi ganon. Okay? One way of showing your prospects that you're really serious about the business. Buray ka to, ha? Showing them your plan. Kasi, di ba sasabi mo, seryoso ko dito. Sige, paano ba natin natrabahin? Ano ba yung target mo? Ano ba yung plano mo? Mag-goal. Nagets nyo? Tama? Akala ko ba seryoso ka? Tama? Huwag ka sabi mo, seryoso ako sa business. Bakit? Ito yung prospect list ko. Kaya basic. Ito yung prospect list ko. Ibig sabihin, ito yung mga taong kakausapin ko. Okay?
Nakita mo, andito ka, ito ka oh. Tama? Nakita mo, kasama ka dun sa top 10 prospects. Tama? Bakit? Kasi, kayo yung unang mga taong gusto kong matulungan sa negosyo. Bakit? Bakit? Seryoso ka di ba? Kasi, bago pa lang ako. Mari na, busy ka. Okay? Bago pa lang ako. Or pwedeng sabihin mo hindi ka na bago, pero hindi ka pa ganun kumikita sa isa na. Huwag mo sabihin bago ka pa lang. Ang sabihin mo, ngayon pa lang ako tatrabaho ng todo. Okay? Kasi yun yung dialogue ko. Kasi 1 year wala akong income. Seryoso ako. Hindi ka naman pwede magsinamaling. Bago pa lang ako. Diba? Kaya yung sasabi, ngayon pa lang talaga ako magsiseryoso sa negosyo. Ito yung plano ko. Ang goal ko this year is mag-gold ako ngayong taon na to. So, meron kang plano. Tama? So, kailangan may deadline ka rin kung kailan mo yung plano na yun. Actually, yung January nag-decide ako, I really bought a planner. And sinulat ko sa planner ko, April, I'll run for silver and gold ko is May. Kaya lahat ng kinakausap ko, yun yung binabagsak ko. Ito target ko by April. So ngayon, ito yung mga taong kinakausap ko, ito na yung mga taong part ng organization ko, and how do I plan to help them out? And pag nag-join ka, ano yung target ko sa'yo? Kaya ngayon, di ba yung topic natin is how to present. Somehow, learn, ito, yung isang kailangan mo rin mapakita sa kanila is your confidence. Kaya ito, yung start ng momentum mo, magsisimula, hindi kung kailan ka nagka-downline. Kasi bakit? Kung kailan ka nagka-downline, pwedeng kaya ka nagka-downline kasi nag-present upline ka. Ang totoong momentum mo magsisimula kung kailan ka natutong mag-present. Na yung mga downlines mo na, is ikaw na nag-present. Bakit ko nasabing doon pa lang magsisimula yung momentum mo? Kasi doon mo pa lang talaga na-earn yung confidence ng mga taong mapapa-join mo and magjo-join sa'yo. Kasi bakit? Sabi mo, pag sinabing confident, you can show them that you're confident na whether you join me or not, kaya ko mag-build kasi ba't kaya ko mag-present. Ito yung prospect list ko, pe-presentan ko pa lahat. Yan. Tama? Pag nakita niya magaling ka mag-present, malamang ayaw niya ma-convince tong mga to. Di ba? Kasi ito pa maganda, pag may prospect list ka, pag may nakita siyang kakilala niya ron na magaling. Di ba kilala mo to? Pag nag-join ka, okay? Pag nag-join ka, mauna ka, pagtulungan natin, kausapin natin siya, under mo na siya. Pero pag di ka nag-join, sayang yung position, kakausapin ko rin naman siya, pag nag-join siya, later on, nakita mo maganda yung business, saka lang mag-join, kasi lalim ka pa. Okay? Show them that you're confident. Pero yung confidence mo manggagaling if you know how to present. Tama? And yung ma-earn mo rin yung confidence nila na mag-join sa'yo, pag nakita nila, kaya mo i-present yung business. And last, show them that you're sincere. Okay? Yun nga yun. Tutulungan mo sila sa negosyo. Okay? So, positioning. So, pag nag-join ka rito, okay, syempre, iba kong kakausapin, lalagay ko rito, pero pag napuno ko na yan, ito yung prospect list ko, 4 na may kakalala ko. So, some of the people na mapapa-join ko, I could place them pa under you. Kahit di mo na sila kilala. Kasi bakit? I'm serious in the business. Now, whether you join or not, I will fill this spot. Tapos, ngayon, kaya ngayon yung perfect time. Nakatawin yung negosyo, and ngayon kayo talaga mag-start na magplano. Yun yung assignment ko sa inyo. Tama yung ginagawa nyo activity na meron kayong weekly na mga targets. Okay? Pero ito, sige, tapos na tayo. Okay? Okay ba?